Don't look for love. Let love finds you. Yan ang motto ni Becky pag tungkol na sa pag-ibig ang pag-uusapan. Ba't ka nga naman mag-e-effort pa maghanap, diba? Kung pwede namang hintayin na lang na dumating yun sa tamang panahon. Hindi naman ako naiinip, kayo lang naman ang naiinip para sa akin, saad ni Becky sa kaibigan si Joanne. Beck, 2 years ka ng single, galaw-galaw besh. Sagot naman ni Joanne. Natrauma na kasi si Becky dahil sa panloloko na ginawa sa kanya ng ex-fiancé niya. 7 years din ang pinagsamahan nila ng ex niya, tapos ipagpapalit lang siya sa naka one night stand nito. At dahil dun ipinangako ni Becky na hindi na siya agad magpapadalos-dalos pagdating sa pag-ibig. Sisiguraduhin niya na ang sunod niyang mamahalin ay yung taong deserving talaga. Beck, sama ka sa outing ha para naman makapag-enjoy tayo. Madaming boys doon, baka doon mo na makilala si forever mo. Panunuksong saad ni Joanne sa kaibigan. Oo naman, sasama ako pa ba? Ready na nga pang OOTD ko sagot naman ni Becky. Every summer kasi nag-outing sila magkakaibigan. Banding na rin nila ito dahil busy sila sa kani-kanilang mga buhay. Magkatrabaho si Becky at Joanne samantalang ang iba nilang kaibigan na si Annie ay may sarili negosyo. Si Jess naman isang guro. Sa kanilang apat ay si Becky na lang ang single. Maswerte namang nasa ibang bansa ang boyfriend ni Joanne kaya may makakausap pa din si Becky kung sakaling isama ng iba nilang kaibigan ang kani-kanilang mga boyfriend. Dumating ang araw ng outing nila. Sa isang island sa Batangas ang destinasyon ng magkakaibigan. 5 days, 4 nights sila doon para sulit na sulit nga naman ang bakasyon. Sa sobrang haba ng biniyahe nila ay halos kalahating araw sila nagpahinga sa kanilang cottage. Hapon na nang mag-umpisa sila mag-ayos ng kanilang mga gamit at magluto ng kakainin. Inilabas agad ni Joanne ang mga alak na kanilang pagpipiestahan mamayang gabi. Grabe Joanne ha, broken hearted ka ba? Pagbibirong tanong ni Annie habang nakalingkis sa boyfriend niya si Mike. Expected na talaga nila na si Joanne ang may bitbit ng alak dahil likas na dito ang pagiging manginginom. Kaya naman ako naging broken hearted, di yun uso sa akin no. Kailangan kasi ito ni Becky para matuto siyang lumandi. Sayang ang mga boys dito sa resort kung wala siyang mauuwi na kahit isa man lang. Natatawang sagot ni Joanne. Hindi na lang nakaimik si Becky dahil sanay na siya na pinagtutulakan siya ni Joanne sa kung sino-sino. Madilim na nang makapag-umpisa sila mag-party-party dahil na rin sa late na sila nakapag-prepare. Nag-bonfire sila sa tabing dagat. Ang ganda nga naman ng ambience ng lugar. Malamig, mahangin. Halos kaunti na lang din ang tao ng gabi na yon kaya halos tunog na lang ng alon ang madidinig mo. Perfect na perfect sa inuman nila magkakaibigan. Sila lang halos ang tao doon kaya ayos lang na medyo magingay sila. Nasa kalagitnaan sila ng kasiyahan nang makaramdam ng kakaiba ang pantog ni Becky. Medyo malayo ang tabing dagat sa cottage nila kaya napilitan siyang sa madilim na lugar na lang umihi. At mauupo na sana siya para umihi nang bigla may tumayo sa harapan niya. Sa sobrang dilim kasi ng paligid ay halos wala ka na talaga makikita. Sabay silang napasigaw. Nagkagulatan silang dalawa at medyo awkward pa dahil katataas lang ng taong ito ang short niya dahil katatapos lang din pala nitong umihi. Tapos si Becky naman ay ibababa pa lang sana ang suot niya. Miss, sorry, hindi kita napansin, saad nito. Sorry din, hindi kasi kita nakita, sagot naman ni Becky na medyo nahihiya pa. Pareho na silang hindi nakaimik pagkatapos nun. Hindi na sana iihi si Becky kaya lang punong-puno na ng alak ang pantog niya kaya napilitan na lang siyang umihi. Paglabas niya sa madilim na lugar na yon ay nakita niya yung tao na kasalamuhan niya kanina. Hinintay na kita miss ha, baka kasi mapano ka dyan, mahirap na. Ako nga pala si Sam. Si Sam ay isang lesbian. Sa pananamit pa lang ito ay makikita mo na agad na lesbian siya. Oh thank you, taga rito ka ba? Saad ni Becky. Hindi, nagbabakasyon lang. Gusto ko lang makalimot sa mga problema. Pasensya na pala kanina ha, hindi ko sinasadya na gulatin ka. Sagot naman ito kay Becky. Dahil na rin sa feeling ni Becky ay malungkot si Sam kaya inaya na lang niya ito na sumali sa inuman nila. Nagulat pa ang mga kaibigan ni Becky dahil umihilang daw ito pagbalik ay may bitbit ng ibang tao.
Ayos lang din naman ito sa kanila dahil ang mahalaga ay nag-e-enjoy silang lahat. Tuloy lang ang kwentuhan nila at pag-i-interview kay Sam. Habang tumatagal ay nalalaman na nila ang pagkatao ni Sam. Kalog din naman pala ito kaya mabilis din gumaan ang loob nila dito. Nalaman rin nila na taga Manila rin ito at mag-isa lang na nagbakasyon sa Batangas. Siguro nga sobrang dami ng problema ng taong to kaya kahit mag-isa lang ay nagawa niyang pumunta dito para mag-unwind, nasabi ni Becky sa sarili niya. Nang medyo tinatamaan na sila at lumalalim na rin ang gabi, ay napagpasyahan na nilang umuwi sa kanilang cottage para matulog. Well, let's call it a night guys. Sam, we'll see you tomorrow, right? Tanong na Ingleserong boyfriend ni Jess. Sige ba, ano bang ganap niyo bukas? Saad ni Sam. Guys, baka gusto ni Sam mapag-isa. Huwag natin siya obligahin na sumama sa atin, sabi naman ni Becky. Hindi Becky, ayos lang. Masaya naman ako nakilala ko kayo, sagot ni Sam. Alright, see you tomorrow, Sammy, sagot ng boyfriend ni Jess na si Vin. See you, good night, Becky, sagot naman ni Sam habang papalayo kina Becky. Nangingiting na patingin si Joanne kay Becky. Grabe ka, Joanne ha. Alam ko yung tingin mo na yan. Ulalas ni Becky sabay hampas sa puwet ni Joanne. Wala naman ako sinasabi ba't ka ba ganyan sa akin? Natatawang sagot ni Joanne. Hindi alam ni Becky pero parang kinilig siya sa pangyayari na yon. Sa pag-goodnight ni Sam at sa may meaning na tingin ni Joanne sa kanya. Pero dahil sa atin na maana din siya ng alak ay binaliwala na lang din niya ang lahat. Kinabukasan ay maagang bumangon ang magkakaibigan. Si Jess at Vin ang nagluluto ng agahan habang si Annie at Mike naman ay inaayos ang mga basura nila. Si Joanne at Becky naman ang nakatoka sa paghugas ng mga ginamit nila kagabi. Biglang naalala ni Joanne ang pag-goodnight ni Sam kay Becky kaya tinukso na naman niya ulit ito. Nasa ganoong eksena sila nang matanaw nilang papadating si Sam. Andiyan na yung love life mo, kinikilig na sabi ni Joanne kay Becky. Gagi, manahimik ka dyan, saad naman ni Becky. Pero lingid sa kaalaman ni Joanne ay uminit ang bahagya ang mga pisngi ni Becky. Nag-blush ito nang makita niya si Sam. Itinago lang niya ito sa kaibigan dahil baka tuksuhin lang siya nito. Binati ni Jess si Sam at sinabihan na sumabay na lang sa kanila na mag-agahan dahil patapos na din namang magluto ang mga ito. Sakto din naman na may dalang pagkain si Sam para sa kanilang lahat. Kanya-kanya na silang umupo para kumain pero dahil sa kalokohan ni Joanne ay sinabihan niya si Sam na sa kanila ni Becky ito tumabi. Hindi na nakaimik si Becky sa sobrang bilis ng pangyayari at dahil na rin sa gulat kaya bigla napatayo si Sam sa kinauupuan at diretsong umupo sa tabi ni na Becky.